Mga lihim ng airport na sinasadyang itinatago ng airlines. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna dahil hindi ito mga impormasyon kusang ibinibigay ng travel industry. Simulan natin sa kung paano nila minamanipula ang emosyon mo. Napansin mo bang parang bigla kang kumakalma pagdating mo sa gate? Hindi yan aksidente. Ang disenyo ng airport ay sadyang ginagawa para pababain ang stress mo dahil kapag relax ka, mas malaki ang tsansang gumastos ka. Ang mababang kisame, malambot na ilaw, tahimik na kulay at makapal na carpet ay lahat may psychological na epekto. Ayon sa mga pag-aaral, mas malaki ang ginagastos ng mga relax na biyahero sa mga tindahan sa airport. Pagkatapos ng security, madalas kang piliting dumaan sa duty-free area. Tinatawag ito ng mga designer na Golden Walk. Dinadagdagan ang layo ng lakaran para mas marami kang madaanang tindahan. Ang mga kurbadong hallway ay nagbibigay ng ilusyon na maikli ang daan, pero mas marami kang nakikitang produkto. Ang akala mong simpleng terminal ay isa palang maingat na dinesenyong money trap. Ngayon, pag-usapan natin ang bagahe mo. Sa oras na mawala sa paningin mo ang maleta mo sa check-in counter, papasok na ito sa isang napakalaking automated system na halos walang human control. Libo-libong bag ang dumadaan sa conveyor belts, scanners at sorting machines. Kapag masyadong mabagal, maaring maiwan ang bag mo. Kapag masyadong mabilis, maaring itong makarating sa maling lugar o mas maaga pa kaysa sayo. Kahit kupas na barcode o lumang luggage tag ay pwedeng magpadala ng bag mo sa ibang bansa. Itinuturing ng mga airlines na katanggap-tanggap ang pagkawala ng maliit na porsyento ng bagahe. Para maprotektahan ang sarili mo, kuhanan ng litrato ang maleta mo bago mag-check-in, lalo na ang mga kakaibang detalye. Mas mabuti pa, maglagay ng Bluetooth tracker. Maraming biyahero ang nabawi ang nawawalang bag sa pamamagitan lang ng pagpapakita ng eksaktong lokasyon sa app. Ngayon naman, ang pagkain sa eroplano. Hindi yan linuto ngayong araw. Ang in-flight meals ay plinano at sinubukan na ilang buwan pa bago ka sumakay. Dahil manipis ang kita ng airlines, bawat sentimo ay mahalaga. May mga airlines na nakatipid ng libu-libong dolyar sa isang taon sa pagtanggal lang ng isang sangkap sa pagkain na hindi man lang napapansin ng mga pasahero. Karamihan sa pagkain sa eroplano ay niluluto ilang oras bago ang lipad at pinapalamig hanggang oras ng pagsakay. Kahit ang first class ay kadalasang galing sa parehong kusina ng economy, iba lang ang plating. At kung napansin mong walang lasa ang pagkain, may dahilan yan. Sa mataas na altitude, humihina ang panlasa mo, kaya dinadagdagan ng airline ang asin, asukal at pampalasa. Kung wala yun, lasang karton ang lahat. Mas lalong nakakagulat ang tungkol sa airport security. Ang telang ipinapapaid sa kamay mo ay hindi panlinis. Tinitignan nito kung may bakas ng kemikal na may kaugnayan sa explosive. Sa loob ng ilang segundo, sinusuri ka na ng mga advanced machines, madalas nang hindi mo namamalayan. Marami ding airport ang gumagamit ng AI at facial recognition. Sinusubaybayan ang mga pasahero mula sa pagpasok pa lang. Hinahanap ang kakaibang kilos, stress o galaw ng muka na maaring hindi mapansin ng tao. May isa pang little-known loophole. Pwedeng dumaan sa security ang frozen liquids. Kapag solid yelo ang laman ng bote, legal mo itong maipapasok. At yung mga business class security lanes, kapag hindi peak hours, kadalasan ay walang laman. Kung lalapit ka ng kumpiyansa, posible kang makalusot. Hindi mo rin kailangang maging first-class passenger para makapasok sa lounge. May mga lounge na nagbebenta ng day pass na mas mura pa kaysa kumain sa restaurant ng airport. Sa loob, may libreng pagkain at inumin, komportabling upuan, mabilis na wifi at minsan may shower pa. May mga credit card din na nagbibigay ng lounge access bilang benepisyo. Mayroon ding mga tagong daanan sa malalaking airport. Mga tunnels, elevators at hallways na hindi nakamarka at ginagamit ng airline staff araw-araw. Hindi ito ina-advertise, pero kung magalang kang magtatanong, baka ibahagi sa iyo ang shortcut. Ngayon naman, pag-usapan ang digital na panganib. Ang mga libreng charging station sa airport ay paboritong target ng hackers.
Pwedeng magnakaw ng data ang mga USB ports sa loob ng ilang segundo. Tinatawag itong juice jacking. Ganun din ang airport Wi-Fi. Kahit mukhang opisyal ang pangalan ng network, pwede itong bitak. Kung kailangan mong gumamit ng public Wi-Fi, huwag mag-login sa bangko o ilagay ang password ng walang VPN. Mas sigurado kung gagamit ka ng USB data blocker o magdadala ng sariling power bank. Pagdating sa security lines, may paraan para manalo. Ang TSA PreCheck ay malaking tulong. Sa maliit na bayad kada ilang taon, pwede kang magsuot ng sapatos, iwan ng laptop sa bag at mabilis makalusot sa security. Maraming credit card ang nagbabayad ng bayad, kaya parang libre lang din. May isa pang nagbibigay ng global entry para sa mas mabilis na international travel. Kung wala kang pre-check, subukan mo ito. Ang mga security checkpoints na malayo sa main entrance ay kadalasang mas maikli ang pila. Ang karagdagang lakad ng ilang minuto ay pwedeng magligtas sa'yo ng mahabang hintayan. Pagdating naman sa presyo ng ticket, hindi rin yan basta-basta. May tamang timing sa pag-book. Kadalasang mas mura kung mag-book ka ilang sangguni hanggang ilang buwan bago ang flight. Madalas maglabas ng sale ang airlines sa simula ng linggo. Mas mura rin ang midweek flights kumpara sa weekend. Minsan, mas mura pang lumipad sa mismong holiday kaysa bago o pagkatapos nito. Gumamit ng incognito mode o burahin ang cookies kapag naghahanap ng flights. Sinusubaybayan ng airlines ang paulit-ulit na search at pwedeng itaas ang presyo kapag naramdaman nilang desperado ka. Ang jet lag ay pwedeng sirain ang biyahe mo, pero kaya itong kontrolin. Ayusin na ang tulog bago pa lumipad. Uminom ng maraming fluids na may electrolytes. Iwasan ng alak at kape. Itakda agad ang relo sa oras ng destinasyon. Pagdating, magpaaraw para matulungan ng katawan na mag-adjust. Ginagamit ito ng flight crew araw-araw. Minsan, may tulong pa ng spesyal na apps. At panghuli, upgrades. Hindi laging kailangang magbayad para sa business or first class. Kapag overbooked ang economy, may mga pasahero na ino-upgrade ng libre. Makakatulong ang maagang check-in, maayos na pananamit, at higit sa lahat, magalang na pakikitungo sa gate agents. Sila ang nagdidesisyon kung sino ang makakakuha ng last-minute upgrades. Mas mataas din ang tsansa kapag lumilipad sa off-peak days, weekends o holidays dahil mas maliit ang business travelers. Ang lahat ng lihim na ito ay bahagi ng industriyang umaasa sa kawalan ng kaalaman ng mga biyahero. Pero kapag alam mo na ang sistema, ang sikolohiya at ang mga butas nito, nababawi mo ang kontrol. Hindi ka na basta pasahero, isa ka ng matalinong traveler na kumikilos ng may kumpiyansa at diskarte. Alin sa mga sikretong ito ang pinakanagulat sa'yo? I-share mo sa comments. Sabihin mo rin kung alin sa mga travel hacks ang nasubukan mo na. Mag-subscribe para sa mas marami pang insider tips na ayaw ipaalam ng travel industry. Hanggang sa muli, maglakbay ng matalino, hindi mahirap.